Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang po ko sa pangalang Pilo. Ang ikukwento ko ngayon sa inyo ay tungkol sa aking matalik na kaibigan, si Josie. High school pa lamang kami ay magkaibigan na kami ni Josie. Ang hipokrito ko kapag sinabi kong hindi ko siya gusto. Dahil alam ko naman sa sarili ko na noon pa lamang may pagtingin na talaga ako sa kanya. Sinubukan ko namang magtapat sa kanya pero hanggang kaibigan lang talaga ang tingin niya sa akin. Patalinong babae si Josie noong nag-aaral pa kami. Ang kaso nga lang ay hindi rin naman siya nakatapos. Gumulo kasi ang pamilya nila, kaya mula noon ay kailangan na niyang magtrabaho. Nung una ay wala akong kaalam-alam kung ano ang trabaho niya. Masyado siyang malihim sa akin. Mula kasi na magtapat ako sa kanya, marami na siyang hindi sinasabi sa akin. Medyo umiiwas na rin siya noon. Hanggang isang araw, nalaman ko sa isa sa mga kaibigan ko na ang trabaho pala ni Josie ay nagbebenta ng aliw. Nagulat ako noon, Kabanong. Hindi naman kasi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya. Mahinhin at disenteng babae si Josie, kaya hindi talaga ako makapaniwala. Ganun pa man, hindi ko naman siya hinusgahan. Inunawa ko ang pamamaraan niya ng pagsalba sa araw-araw. Dahil doon, muli kaming naging magkaibigan. Pinaramdam ko sa kanya na tanggap ko kung anuman ang trabaho niya. O Pilo, gagabihin ako mamaya ah. Kung mauuna kang umuwi, wag mong ikakandado yung pinto ah. Dadalaw kasi ako kina mama eh. Alam mo na, may sakit si mama. Kailangan kong dumalaw madalas para kahit papaano eh, lumakas naman ang loob niya. Walang problema. Mag-ingat ka sa lakad mo ha. Pwede ka mag-chat o tumawag kapag may kailangan ka. Kasama ko si Josie sa bahay ko. Mula kasi na magkasakit ang mama niya, nag-offer ako sa kanya na gamitin ang kabilang kwarto. Total, mag-isa lang naman ako. Para yung ipang-uupa niya sa bahay, ipang-ipon na lamang niya para sa pagpapagamot ng nanay niya. Ganun pa rin naman ang trabaho ni Josie. Nasanay na lang din ako. Sabi ko naman sa kanya, hanggat malinis ang lalaki at hindi siya nagkakasakit, wala akong problema. Sinubukan ko naman siyang isama sa kumpanya na pinapasukan ko, pero ayaw niya sa mga lugar na maraming tao. Kontento na siya sa kung papaano siya kumita ng pera. Siya nga pala, kapag may pumunta ritong lalaki, sabihin mo naka-day off ako ngayon ha. Sige. O paano alis na ako? Gusto mo ba ihatid na kita? Ay, wag na. Magsasayang ka pa ng gas. Tsaka, high class na babae lang dapat ang sinasakay mo sa kotse mo, no? Uy, para ka naman timang. Yan ka na naman eh. O sige na, aalis na ako. Bye! Napapailing na lamang ako, Kabanong, nang lumabas na siya ng bahay. Ewan ko ba, naiinis ako kapag minamalit niya ang sarili niya. Dahil wala na rin naman akong gagawin nung hapon na yon, naisipan ko na lang makinig sa horror channel ni Pamela Clamil. At syempre, pinakinggan ko rin ang iba pa niyong mga kwento. Mahilig kasi ako sa mga ganon, lalo na yung mga tema ay aswang o mga kababalaghan. Ang mga ganong palabas ang dahilan kung bakit ako naniniwalang may aswang. Kahit na hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang, naniniwala akong nandito rin sila sa mundo gaya nating mga tao. Binuksan ko ang laptop ko at nanood ako sa YouTube. Nasa kalagitnaan na ako ng pakikinig nang biglang may kumatok sa main door. Sino yan? Josie, ikaw na ba yan? Medyo kinabahan ako noon kasi ayaw magsalita ng kumakatok. Sandali kong tinigil ang pakikinig. Nakadagdag pa sa kaba ko ang malakas na hangin na pumapasok mula sa labas ng bintana. Tinatanong kita, sino ka? Maya-maya lang, narinig ko na lang na may tumatawa sa labas. Pamilyar ang boses noon kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Lakas ng trip mo ah. Iampas kaya kita sa pader. Uy, kabado 20 ka no? Kakapakinig mo yan kay Pamela Clamil at Kabanong eh. Oh, ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito? Pumasok na si George at agad na umupo sa sala. Meron akong kwento.
Ano na naman kwento mo? Puro katangahan na naman yung sasabihin mo eh. Umupo na rin ako sa sofa. Hindi ka ba dumadaan sa talyer namin mula kagabi? Hindi, dumiretso na kaagad ako rito eh. Bakit ba? Nawawala si Morlock pre. Si Morlock ang aso nilang matangkad na kulay itim. Matagal nang bantay ang asong yon sa tapat ng talyer nila. Walang nakakalapit doon na kung sino-sino kapag nandoon si Morlock. Ano? Nawawala? Nakatakas? Hindi siya nakatakas pre. Ninakaw siya. Ninakaw? Paano mananakaw yun? Ang tapang-tapang ng asong yun. Ako nga tinatahulan nun, di ba? Pero saan siyang ninakaw pre? Nireview namin yung CCTV. Hindi ka maniniwala kung ikaw mismo makakakita. Gusto mo mapanood? Nandito sa cellphone ko. Sige nga, patingin nga. Inabot sa akin ni George ang cellphone niya at pinakita ang maikling video. Sa video ay makikita ang aso na tahol ng tahol dakong 12:00 ng gabi. Maya-maya lang, isang lalaki ang nakita sa video na gumagapang na parang gagamba. Walang nagawa ang aso nang hilahin siya ng lalaking yun. Malakas ang pagkakahila. Nasira pa ang kinakabitan ng kadena. Yung aso naman ay parang natakot. Hinila ng lalaki palayo doon ang aso hanggang sa hindi na yun nakita sa video. Ano yung taong yun? Ang lakas pre ah. Alam mo, ayaw kong maniwala kay na papa at tito eh. Pero ang sabi nila, aswang daw yan. Ha? Aswang? Napaisip ako sandali Banong. Sa area kasi ng talyer nila George, hindi malabong magkaroon nga ng aswang. Medyo liblib na kasi ang talyer. Mga suki lang nila ang nakakaalam ng talyer na yon. Kahit na liblib, malakas pa rin namang kumita. Kung aswang yun pre, edi hindi na safe sa area na yun. Inukumpirma pa nila papa kung aswang talaga eh. Kasi kung aswang yun, papatayin daw nila. Nako pre, mahirap yan. Kasi ang mga aswang mabibilis, mababangis. Baka mapahamak lang sila. Ewan ko ba sa kanila? Basta ako naguguluhan pa rin eh. Moderno na panahon ngayon eh, may aswang pa rin. Pre, nasa probinsya pa rin tayo. Malayo ang bayan sa atin. Kahit marami ng bahay dito, napapalibutan pa rin tayo ng kagubatan. Kaya hindi malabong may mga aswang pa rin kahit moderno na ang panahon. Ay, ewan. Ang mahalaga sa akin eh, mahanap si Morlock. Malalim na naman ang iniisip mo kahit wala ka namang utak. Gusto mo, kumain na muna tayo? Wala naman akong pasok ngayon eh. Libre mo. Kailan ka ba nanlibre? Puro na lang ako, di ba? Kung ganun, tara na. Paglabas namin ng main door, nakita ko na may lalaking nasa labas ng gate. Parang nasa 40 na ang edad. Naisip ko na baka isa yon sa mga customer ni Josie, kaya hinarap ko na muna. Magandang hapon po. Sino po sila? Ako si Rafael. May nag-recommend sa akin na kakilala. Maganda raw ang services ni Josie. Tiningnan ko ang lalaki. Mukha siyang mayaman. Disente kong manamit. Maging ang postura. Aminado ko na kahit kasing edad na niya ang tatay ni George, may itsura pa rin talaga ang lalaking yon. Wala ba siya ngayon? I'm sorry sir pero umalis siya eh. Dumalo siya sa nanay niyang may sakit. Ganun ba? Pakisabi na lang na nagpunta ako ha. Bagong customer ka mo. Sure po, no problem. Sige, thank you. I need to go. Naglakad na ang lalaki at sumakay sa sasakyan na nasa harapan. Kumuway pa yon bago makaalis. Okay din yung Josie na yan no. Nasasarapan na nakakapera pa. Huy, bibig mo nga. Para kang tanga. Anong akala mo? Pasarap lang yung ganung trabaho? Delikado rin yun no? Oo, kalma. Nagbibiro lang eh. Ayusin mo yung biro mo pre. Kita mong best friend ko yung tao, ginaganyan mo. Oo na, sorry na. Mali ako ng sinabi ko. Pero pre, hindi ba siya magbabago ng trabaho? Wala na tayong pakialam dun no. Buhay niya yun eh. Tara na nga, nagugutom na rin ako. Mamaya hindi kita ilibre dyan eh. Tingnan mo to, nagalit ka agad. Umalis kami sakay ng sasakyan ko. Kumain kami sa bayan. Gabi na nang matapos kaming gumala.
Bigla ko lang naisip na dumaan sa talyer nila George. Medyo curious din ako sa mga nangyari. Pumayag naman si George kahit na walang tao roon sa oras na yon. Pansamantala kasing isinara yon dahil sa pangambang aswang nga ang kumuha kay Morlock. Pinarada ko ang sasakyan ko sa gilid ng talyer. Hindi ko na pinatay ang ilaw sa harap dahil madilim sa area. Pagbaba ko, nanibago ako kasi hindi ko nakita si Morlock. Kadalasan kasi kapag nakikita pa lang ako ng aso na yon, parang gusto na niya akong lapain. Napapaos na siya sa kakatahol. O di ba, lungkot na? Wala na si Morlock eh. Kaya nga, nakakapanibago. Doon pre doon sa gawin niya nanggaling yung lalaking gumagapang. Tapos, doon naman sa kabila, doon pumunta dala si Morlock. Sinubukan niyo na bang tingnan doon? Hindi pa. Kita mong papasok ng gubat yun eh. Baka mamaya matuklaw pa tayo ng ahas. Pero, paano kung nandun si Morlock? Kung nandun si Morlock, di bumalik na yun dito. Masa ka pa rin ba na buhay si Morlock? Natahimik si George sa sinabi ko. Ramdam ko ang kaba niya sa ideya na baka wala na nga ang aso. Tsaka na nga lang, ako na nga ang titingin. Uy, baliw, wag na no. Malakas ang kutob ko, baka nandun lang si Morlock. Di sasama na lang ako. Kulit mo talaga. Dumampot si George ng tubo at ibinigay sa akin ang isa. Naglakad kami sa direksyon na yon. Pagkatapos namin sa halamanan, parang gubat na rin talaga ang narating namin. Buksan mo yung flashlight ng cellphone mo. Kita mo madilim eh. Dali-dali niyang binuksan ang flashlight. Marahan namang kaming naglakad. Tinatawag-tawag pa nga ni George si Morlock. Pero pinatigil ko rin siya dahil baka may makarinig sa amin na iba. Mga ilang sandali lang, may naamoy na kaming parang nabubulok. Masangsang ang amoy. Talaga namang umaalingasaw. Kinabahan na ako nung mga oras na yon. Hindi ko na lang sinabi kay George. Pero palagay ko, si Morlock ang nangangamoy. Tinumbok pa namin ang daan. Hanggang sa nakita na nga namin ang asong si Morlock. Nakahandusay, wala ng buhay. At ang mas nagpagimbal sa amin, butas ang tiyan niya, simot ang lamang loob. Halos masuka-suka si George nang madatna ng sinapit ng aso. Naiyak na lamang siya sa gilid, hindi makapaniwala. Hindi niya matanggap ang nangyari. Sinong gumawa niya kay Morlock? Napakawalang puso naman nun. Pre, di kaya aswang talaga yung lalaking kumuha sa kanya? Ewan ko. Tara na nga, malis na tayo rito. Kailangan malaman to nila papa at ni Tito. Morlock! Naglakad na sila paalis. Agad namang tinawagan ni George ang kanyang ama. Makalipas lang ng ilang minuto, dumating na rin sila Mang Nilo, kasama nito ang ilan pa nilang kamag-anak na nagtatrabaho din sa talyer. Pinagtulungan ng mga yon ang pagkuha sa aso. Sobrang baho na noon at inaagnas na. Nagukay sila sa mismong tapat ng talyer at doon nila inilibing ang aso. Puro iyak lang ang naririnig ko noon. Ganun nila kamahal si Morlock. Pero pagtapos ng iyakan, sinabi ng Mang Nilo na papatayin nila ang aswang na gumawa noon sa kanilang alaga. Nagpaalam na rin ako kay George noon dahil nag-text na sa akin si Josie. Nakauwi na pala siya. Nakalimutan kong iwan na bukas ang pinto. Naikandado ko pala kaya hindi siya makapasok. Nagmamadali na lang akong bumiyahe papunta roon. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Josie na nakaupo sa tapat ng pinto. Oh, kanina ka pa? Hindi, kararating ko lang. Ako, pasensya ka na ha. May emergency lang kanina eh. Anong nangyari? Okay ka lang? Ayos lang ako, pero si George hindi. Pinatay kasi yung alaga nilang aso eh. Ha? Bakit pinatay? Sino pumatay? Tumingin ako ng seryoso sa kanya, sabay sabing, aswang. Teka nga, anong sabi mo, aswang? Hindi makapaniwala si Josie sa sinabi ko. Alam ko naman na dati pa ay wala na siyang interes pagdating sa mga ganoong bagay. Lalo na ang aswang. Nakita sa CCTV, aswang talaga.
Tapos nahanap namin yung katawan ng aso ngayon lang. Buklat na ang tiyan. Tapos wala nang laman loob. Buklat ang katawan? Baka naman ibang hayop ang gumawa nun. Ibang hayop? Ibigla ngang kinuha ng lalaking malakas na gumagapang. Kahit panoorin mo pa yung CCTV kay George. Mabuti pa buksan mo nilang yung pinto. Magulo rin ang utak ko ngayon Ayaw ka na madagdagan pa. Nagmadaling binuksan ko ang pinto. Hindi na ako nagbanggit pa ng tungkol sa aswang. Iniba ko na lamang ang usapan dahil napansin kong hindi rin siya okay. Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa pagdalo mo kay tita? Huminga ng malalim si Josie. Hindi pa man siya nagsasalita. Alam ko nang may problema na naman siya. Kailangan maoperahan ni Mama. Kung hindi, pwede siyang mamatay. Kaya nga kailangan kong magdoble trabaho ngayon Ay, sakit sa ulo. Ay, siya nga pala. Wala bang nagpuntang customer kanina? Meron. Rafael daw yung pangalan. Mga nasa edad 40 na ata pataas yun Bagong customer mo lang yata. Feeling ko, hindi mo siya kilala Mukhang mayaman nga Wala bang iniwan na number? Wala Parang nagmamadaling umalis. Hayaan mo na yun? Josie, ayaw mo ba talagang pumasok sa company namin? Maganda ka. Kailangan namin ng mga model sa isang product. Tapos kapag nalaman nilang dati kong trabaho, mandidiri sila. Wag na lang. Ayos na ako sa trabaho ko. Kailangan ko lang masipagan. O sige na. Magpapahinga na muna ako. Napailing na lang ako, Kabanong. Hindi ko na lang siya pinilit. Alam kong magtatalo na naman kami kapag pinilit ko pa ang gusto ko. Lumipas ang ilang araw, madalas na wala sa bahay si Josie. Kung sino-sino na namang lalaki ang kinakasama niya. Gusto ko mang umangal pero alam kong wala akong karapatan na pigilan siya sa kinabubuhay niya. Samantala, hindi pa rin nahahanap nila George kung sino ang aswang na pumatay kay Morlock. Mula nang mangyari yun sa aso, naglagay na sila ng mga karatula sa area. Yun ay para ipaalam sa lahat na magpupunta roon na may aswang. Para na rin makapag-ingat ang lahat. Hindi naman nabawasan ang kanilang customer kahit pa naglagay sila ng ganon. Katatapos ko lang magtrabaho noon nang dumating si Josie. Itsura pa lang niya ay mukha na siyang pagod na pagod. Umupo siya agad sa sofa. Walang gana siyang sumandal sabay tingin sa akin. Pumasok ka ba? Oo, kararating ko lang. Bakit? Wala. Napagod lang ako. Pero may naiipon na ako. Kaso kulang pa rin Pilo, may tanong ako. Alam kong bago ito sa iyo pero gusto kong marinig ang opinion mo. Naglakad ako dala ang gatas na katitimpla ko lang. Umupo ako sa katapat na sofa. Ano ba yan? Sige na, tanong mo na. Naalala mo yung Rafael na sinasabi mo? Nagkita na kami kanina. Kumpara sa lahat ng naging customer ko, kakaiba ang gusto niya mangyari. May gusto siya sa'yo, no? Ang ex hindi. Ano? Siya at ang asawa niya kasi, hindi sila magkaroon ng anak. Pilo, gusto nila akong bayaran para gawing baby maker. Ano? Baby maker? Oo. Yung makikipagtalik ako dun sa lalaki tapos yung magiging anak namin sa kanila mapupunta. Pabayaran lang nila ako para dalhin yung bata. Gastos nila lahat. Pagbubuntis ko, lahat. Tapos kalahating milyon pa ang ibabayad. Sobra na yun para sa operasyon ni Mama. Ano sa tingin mo? Napaisip ako nung mga sandaling yon, Kabanong. Kung papayag si Josie sa ganon, pansamantala siyang titigil makipagtalik sa maraming lalaki kapag nabuntis na siya. Magkakaroon na rin siya ng pambayad sa ospital. Pero nababahala ako kasi hindi ko alam kung anong mangyayari kay Josie pag nagbuntis na siya. Ganun pa man, para sa akin, mas okay na yon kaysa sa pagiging call girl niya. Kung makakatulong naman yun sa operasyon ni tita, bakit naman hindi, di ba? Mukha naman yatang mabait yung Rafael at yung asawa niya.
Bumuntong hininga na lamang ako, pero pinakita ko pa rin sa kanya na bilang kaibigan, nakasuporta pa rin ako sa kanya. Pwede mo ba akong samahan bukas? Magpipirmahan kasi kami ng kontrata. Kailangan ko ng kasama. Ikaw ang magiging parang witness ko. May pasok ako bukas eh. Pero pwede naman akong mag-half day. Anong oras ba? Gabi pa naman yun. Parang ganitong oras. Sige. Ninitian pa ako ni Josie. Ngumiti na lang din ako sa kanya. Napatitig ako sa kanya sandali. Ang mukhang yun, napakaganda kasi. Pero malungkot ako dahil ganong klaseng kapalaran ang tinatahak niya. Dakong 10:00 ng gabi, tinawagan ako ni George. Pinapunta niya ako sa talyer nila. Alanganing oras na, pero dahil mukhang mahalagang sasabihin niya, pinuntahan ko siya roon. Pagdating ko, naabutan ko sila na nagiinuman sa tapat ng talyer. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, nilapitan ako agad ni George. Hindi mo naman sinabi na nagiinuman pala kayo? Sila papa lang yun. Ano palang sasabihin mo at pinapunta mo pa ako rito? Sila Tito Mer kasi at yung ilan kong pinsan, nilibot nila yung gubat kung saan natagpuan si Morlock. May natuklasan silang malaking bahay dun. As in, malaki pre. May malaking bahay? Tapos? Malakas ang inala nila na taga roon daw yung aswang. Kasi sa pader ng bahay, may nakita silang mga pinunas na dugo. Totoo? Oo pre, totoo. Kaya nga kita pinapunta ngayon eh. Kasi gusto kitang isama. Gusto kong puntaan natin yung bahay para makumpirma natin kung aswang ba talaga yung nakatira doon o hindi. Ngayon talaga? Mag-aalas 11 na ng gabi pre. Mas maganda nga yun eh. Kasi kapag umagaw maliwanag, baka mas madali nila tayong makita kung sakali mang aswang nga yung naroon. Ikaw, pinag-iisip mo napakadelikado. Pero exciting yan pre ha. O di ba gusto mo rin? Magdala ka ng mga pwedeng ipampalo. Baka mamaya may makasalubong tayong aswang. Anong pampalo? Ito oh. Pinakita ni George ang baril na nakasukbit sa tagiliran niya. Gagi ka, bakit kami ganyan? Piniram sa akin ni Tito to. Tara na? Tara na. Nagpaalam muna kami sandali sa tatay at tito niya. Agad din naman nila kaming pinayagan. Medyo kabado ko noon kabanong. Yung kasi ang unang pagkakataon na mag-aaswang hunting ako. Nilusutan namin ang halaman na nakita namin. Tanging dala lang namin ay ang baril ni George at ang flashlight na malaki na ako ang may hawak. Tinututukan ko ang bawat madaanan. Maging ang mga puno ay iniilawan ko rin. Napaparanoid kasi ako na baka may bigla na lang tumalon mula sa puno. Maingat at marahan lang ang lakad na ginagawa namin. Pinakikiramdaman din kasi namin kung may iba pang tao sa paligid. Makalipas ang halos 10 minuto ng paglalakad, sobrang malayo na kami sa talyer noon. Pero hindi pa rin namin natatanaw ang sinasabi ng mga pinsan ni George na bahay daw. Pre, sigurado bang ito yung dinaanan nila? Kanina pa tayo pero wala pa yung bahay na hinahanap natin eh. Pre, malayo lang daw talaga yun. Kaunting lakad pa. Baka matanaw na rin natin. Nakakatakot na rito eh. Parang ganito yung mga nakikita ko sa pelikula na horror eh. Alam mo kung sino yung unang namamatay? Yung may hawak ng baril. Baka nga imbento. Kala mo naman natatakot ako. Ha? Napayuko agad kami nang may marinig kaming kaluskos. Dahan-dahan naming sinilip kung ano yon. Nakahinga kami ng maluwag nang mapansing isang pusang gubat lang pala yon. Lang yung pusang to. Ninenervyos ako eh. Akala ko ba hindi ka takot? Hindi na siya sumagot sa akin. Pinagpatuloy na namin ulit ang paglalakad. Sa halos 30 minutos naming paglalakad, napagtanto ko na parang bibihira lang talaga na may taong mapapadpad doon. Masyado pa kasing malinis ang gubat na yon. Parang palagay ko, kami pa lang yata ni George ang nakakarating doon. Pre, tingnan mo. May mga bakas ng kalmot dito sa punong ito oh. Gagi, wag mo ilayo yung ilaw. Nilapitan ko ang sinasabi ni George.
Nakita ko nga na parang may 3 malalaki at matatalim na hiwa sa katawan ng puno. At hindi lang yun, dahil meron din sa kabila. Baka gawa ng aswang yan, pre. Tingnan mo, may dagta pa. Ibig sabihin, hindi pa gaano katagal nang kalmutin niya itong punong ito. Tama ka, pre. Tara, bilisan na natin. Baka malapit na tayo sa bayan ng aswang. Mabilis naming nilakad ang daan. Dali-dali namin pinaghahawi ang mga nakaharang na mga sanga sa direksyon namin. Hanggang sa wakas, natanaw na rin namin ang malaking bahay na maliwanag dahil sa mga poste ng ilaw na naroon. Pre, yan na ba yung sinasabi ng mga pinsan mo? Mukhang yan na nga yun. Kinakabahan na ako lalo nung mga sandaling yon. Doon ko na mas naramdaman ang totoong takot. Di kaya delikado na pre kung tutuloy pa tayo? Oh, natatakot ka na ba? May baril tayong dala, no? Kumalma ka lang dyan. Pinagpapawisan na ako ng malamig, Kabanong. Parang naninigas na rin ang mga pangako dahil sa kaba. Sa likod ka lang. Patay mo na yung flashlight. Sinunod ko ang sinabi niya. Para akong tanga na nakakapit sa likuran niya at palingon-lingon nang makalapit na sa bahay na yon. Maingat kaming naglakad patungo sa likuran. Doon lang kasi medyo madilim at hindi kami agad makikita roon. Mayaman yata nakatira dito eh. May aswang palang mayaman, no? Sa mga palabas, may mayayaman na aswang talaga. Meron pang mga negosyante at politiko eh. Ang problema nito, pre, paano natin malalaman na aswang yung nakatira dyan? O kung nandyan ba yung pumatay kay Morlock? Yun nga sana sasabihin ko sa iyo eh. Nako, bahala na. Basta maghanap na lang tayo ng ebidensya. Lumapit pa kami ng bahagya hanggang sa may makita na kaming pinto. Nagdalawang isip kami kung papasok ba kami doon. Pero sinubukan naming lumapit at sumilip sa loob. May ilaw doon pero mahina lang ang pagkakaliwanag. Magulo rin ang mga gamit na naroon. Parang tambakan. Una ka. Oh, bakit ako? Ikaw ang may baril ah. Ako nga babakap eh. Baliw ka ba? Ginawa mo naman akong pain eh. Ay nako, duwag. Ako na nga. Pagtulak namin sa pinto na yari sa yero, bukas pala yun. Maraan naming tinulak at saka kami pumasok. Nakita namin ang mga silya na nakatambak sa gilid. May mga gamit din sa kusina ang naroon. Kakasuri namin doon, nakita namin ang isa pang pinto papasok sa mismong bahay. Kaso nga lang, nakasarado sa loob. End of journey na yata natin, pre. Hindi tayo makakapasok dito. Pwede tara na, balik na tayo. Mamaya na. Hanap pa tayo ng ibang daan. Aalamin natin kung nandito ba talaga yung aswang na pumatay kay Morlock. Ay, ang kulit mo talaga. Baala ka na nga. Aalis na sana kami sa likod bahay na yon nang bigla kami makarinig na may paparating. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin noon. Kaya naman binuksan na lang namin ang isang drum na naroon. Sabay kaming pumasok sa loob ng drum. Kahit masikip ay nagsisiksikan na lang kaming dalawa. Mga ilang sandali lang, narinig na naming may boses babae at boses lalaki ang nasa labas. Parang pamilyar sa akin ang boses ng lalaki. Hindi ko lang maalala kasi kulob ang kinalalagyan namin. Sigurado ko bang ayos lang sa iyo ang naging desisyon natin? Ayos lang naman sa akin. Isa pa, ganun pa rin naman ang kalalabasan, hindi ba? Dugo mo pa rin ang mananalaytay kahit hindi ako ang ina. Yon ang mahalaga. Siyempre, naalala lang kita. Ayaw ko naman na may masabi ka sa akin balang araw. Huwag mo kong intindihin. Lahat ng desisyon mo ay suportado ko. May tiwala ko sa mga ginagawa mo. Alam ko na para lang din yan sa ating dalawa at sa kinabukasan natin. Matapos ng pag-uusap na yon ay isang mahabang katahimikan ng namayani. Nang maramdaman namin na wala na sila, dali-dali na kaming lumabas ng drum ni George. Palagay mo, aswang kaya yon? Palagay mo aswang kaya yun? Hindi ko alam. Baka, siguro. Tara na muna kasi, umalis na muna tayo. Ang mahalaga nalaman nating may nakatira nga dyan. O sige, umuwi na muna tayo. Pero bago yun, itinaas ni George ang baril at saka siya nagpaputok. Uy, siraulo ka talaga. Patawa-tawa pa si George nang tumakbo na kami palayo.
Gusto ko siyang suntukin kasi baka madulas ang daliri niya at ako pa ang barilin. Wala namang humabol sa amin noon, pero sobra akong kinabahan. Sa ginawa niya, alam kong sa putok na yon ay nabulabog ang mag-asawang narinig namin na nag-uusap kanina. Nakabalik kami ng ligtas sa talyer. Wala na sila Tito nang dumating kami. Hingal na hingal kaming dalawa. Para kami mga bata na hindi na halos nakayunga dahil sa pagod. Nang makapagpahinga na kami sandali, sumakay na rin kami sa sasakyan para ihatid siya pa uwi. Kinabukasan, maaga kong nagising dahil nilalagnat si Josie. Hindi naman sobrang taas, pero nahihilo siya kaya ako na lang ang nag-asikaso ng kakainin niya. Nagluto ko ng paborito niyang chicken soup. Naging maayos naman ng kaunti ang pakiramdam niya. Paano yan? Di ba mamaya kayo magpipirmahan ng kontrata ni Mr. Rafael? Tutuloy pa ba tayo? Bumuntong hininga si Josie at mapungay ang mga matang tumingin sa akin. Kaya nga pero tuloy tayo mamaya. Hindi ko pwedeng palagpasin yun Operasyon ni Mama ang nakasalalay dito. Sigurado ka ba? Baka naman inaabuso mo na yung katawan mo niyan, ha? Okay lang ako, Pilo. Ganito talaga ang buhay. Kailangan mo magsakripisyo. Ikaw, bahala ka. Kasama mo naman ako para bantayan ka Maiba nga tayo. Kumusta na pala yung kaso sa aso ni George? Bakit parang interesado ka na sa ganong kwento? Wala lang. Kasi yung isa kong customer sa lugar nila, sa kabilang barangay, may nakita lang naman daw silang kahinahinalang lalaki. Tapos kinaumagahan daw, nung nakaraan, nagkandamate ang mga aso nila. Wakwak din ng mga tiyan Ano? Seryoso yan? Mukha ba akong gumagawa ng kwento? Naniniwala ka na ba? Ewan ko, pero siguro kapag ako mismo nakakita ng sinasabi niyong aswang, baka maniwala na ako. Kung sa bagay, to see is to believe nga naman talaga Naging maayos naman ang pag-uusap namin noon. Tamang kwentuhan lang ng kung ano-ano. Sa dami ng usapan namin, hindi na namin namalayan ng oras. Inabot na kami ng hapon. Ganoon kahaba ang kwentuhan namin. Tipong nakakalimot na kami sa paligid kapag sobrang saya naming dalawa. Sigurado ka bang ayos na ang pakiramdam mo? Oo, ayos na ako. O sige na, maliligo na ako. Gusto mo sumama? Namula ang mukha ko nang sabihin niya yon. Hindi na lang ako nagsalita at pinagmasdan na lang siyang naglakad. Mag-aalas 6 na ng hapon nang makapaghanda na kami. Unang beses kong nakita si Josie na nakapormal. Kaya naisip ko talaga na napakadesente talaga ni Mr. Rafael. Let's go? Tumango lang siya at pinandar ko na rin ang sasakyan. Mabilis lang ang biyahe, kaya naman nakarating kagad kami sa address na itinuro sa akin ni Josie. Nagtaka lang ako kasi malayo at liblib na ang mansyon na yon. Sa area na yon ay yun lang ang bukod tanging bahay na nakatirik doon. Wala naman kaming nakitang ibang tao. Sa gate nga, walang guard na nakabantay. Sigurado ka ba na dito yon? Liblib na to Dito yon, hindi ako pwede magkamali. Pinindot na ni Josie ang doorbell. Mga ilang sandali lang, may isang ginang na ang lumabas. Sa itsura pa lang ng ginang, masasabi mo na agad na mayaman yon. Kumikinang ang mga alahas nito sa katawan at ang ngiti nito ay parang napakadesente. Magandang gabi sa inyong dalawa. Iha, ikaw ba si Josie? Ngumiti si Josie at magalang na nagsalita. Magandang gabi rin po sa inyo. Opo, ako po si Josie. Ito po si Pilo, kaibigan ko po. Nagpatid po ako kasi wala po akong sasakyan papunta rito Ngumiti ng malapad ang ginang. My name is Belle. Ako ang asawa ni Rafael. Halik kayo, pumasok kayo. Medyo maayos naman ang pakiramdam ko sa ginang na yon. Hindi naman siya mukhang may gagawing masama. Pagdating namin ng sala, naabutan namin si Mr. Rafael na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Hello, Josie. Mabuti naman at nakapunta ka ngayon. Maupo kayo. Kinausap nila si Josie habang ako naman nililibot ko ng tingin ang buong sala. Maganda at malinis ang sala nila. Halatang alagang-alaga ang bahay na yon. Tumagal ng halos 15 minutos ang usapan nila.
Puro tungkol sa kontrata lang naman ang naririnig ko noon. Sa huli, pumirma na rin ng kontrata si Josie. Sa mismong punto ring yon ay natanggap na rin ni Josie ang pera. Binayaran na kagad siya ng mag-asawa na ikinagulat namin pareho. Oh, okay na tayo ha. Aasahan kita sa katapusan ng buwan, iha. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo sa akin. Sige na, maaari na kayong umuwi. Mag-ingat kayo sa biyahe, ha? Tinapik pa ako ni Mr. Rafael sa braso. Sa puntong yon, hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng kaba. Sa simpleng tapik at ngiti niya sa akin, meron akong naramdamang bigat na hindi ko naman maipaliwanag. Para mapagtakpan ang nararamdaman ko, ay ngumiti na lang ako sa kanya. Kahit ang totoo, hindi na ako komportable. Pagsakay namin sa sasakyan, agad kong sinabi kay Josie ang naramdaman ko. Mukha namang okay yung kontrata niyo, di ba? Pero ewan ko, parang bigla na lang akong hindi naging komportable sa kanila bago tayo lumabas eh. Naramdaman mo rin pala yun? Ikaw din? Oo, pero ayaw ko nalang pansinin. Mas iniisip ko si mama eh. Kailangan niya itong pera na ito. Sigurado ka ba? Nakapirma na ako. Wala na itong atrasan, Pilo. Basta dapat palagi mo akong kasama ha. Hindi ako komportable na mag-isa ka lang eh. Ayaw ko rin naman na makipagkita sa kanila nang wala akong kasama, no? Pinandar ko na rin ng maingat ang sasakyan. Tahimik lang kami sa biyahe. Alam kong noong mga sandaling yon ay malalim ang iniisip ni Josie. Pag-uwi namin sa bahay, nakatulog kagad si Josie. Habang ako naman ay nagpapantok pa sa sala. Habang nanonood ng palabas, pagsapit ng 10:00 ng gabi, naririnig ko si Josie na umuungol. Akala ko nung una ay may SOC na naman siya. Kaya hindi ko na lang muna siya inintindi. Pero kalaunan, kakaiba na ang naririnig ko. Hindi na ako mapakali nun. Kaya naman pinuntahan ko na siya. Pagdating ko sa kwarto niya, naabutan ko siyang binabangungot. Kumuha agad ako ng kutsara at inilagay ko sa bibig niya. Ipinasok ko yon hanggang sa magising siya. Hingal na hingal, pawis na pawis si Josie nung mga sandaling yon. Nanlalaki ang mga mata at kitang-kita sa mukha niya ang labis na takot. Josie, ako ito. Binabangungot ka ba? Niyakap ako bigla ni Josie. Humagulgol siya ng iyak sa akin. Pinakalma ko siya at ilang sandali lang ay nahimasmasan din. Ano bang napanaginipan mo? Huminga siya ng malalim. Parang hirap na hirap siyang sabihin kung ano man ang nakita niya. May isang lalaking sobrang pangit ang mukha. Hinahabol niya ako. Parang gusto niya akong patayin. Nakakatakot yung matatalim at malalaki niyang pangil. Hindi ko alam kung sino siya pero kilala niya ako. Nagtayuan ng mga balahibo ko, Kabanong. Yun ang unang pagkakataon na naranasan niyo ni Josie. Pilo, mukha siyang aswang. Nakakatakot ang mukha niya. Josie, panaginip lang yun. Relax ka lang. Panaginip lang yun. Binabangungot ka lang. Niyakap ko siya ng maigpit at hinaplos ko ang likuran niya. Hindi na nakabalik pa sa tulog si Josie noon. Sinama ko na lang siya sa sala at nagluto ko ng makakain namin. Habang nanonood kami ng palabas, biglang dumungaw si George sa bintana sa labas at napamura ako sa sobrang gulat. Binuksan ko ang main door at agad ko siyang pinuntahan. Ikaw talaga para kang si Raulo. Ginugulat mo kami. Ikaw lang naman yung nagulat, hindi naman si Josie. Ano bang kailangan mo? Pwede ba akong pumasok? Naglakad kagad si George at umupo sa sofa. Hi, Josie! Hi! Bakit ka ba nandito? Sumandal si George at nagdikwatro. Sumeryoso ang mukha niya. Ayos lang ba na marinig ni Josie? Ayos lang, wala naman akong pakialam eh. Natawa na lang kami ni George. Meron kaming kakilala na may mga alagang aso. Pero kagabi lang, pinatay yung mga aso nila. Wakwakan tiyan. Wala nang mga laman. May nakakita ang sabi lalaking aswang daw yung gumawa. Sa tingin ko, yun din yung pumatay kay Morlock. Teka, saan yan nangyari? Sa kabilang barangay lang. Josie, hindi ba yan yung sinasabi mo sa akin? Kina Romel? Oo, kina Romel nga. Sinabi na sa akin yan ni Josie. Pero
Hindi mo pa alam na dalawa silang aswang. Dalawa? Ang sabi ng iba, may isa pang aswang na babae ang nakita sa bubungan ng isang bahay. Dalawa sila, pre. Pakiramdam ko mag-asawa yun. Pre, hindi kaya yung mag-asawang sa bahay na napunta natin yun yung aswang? Oo nga no. Sandali kaming natahimik at napaisip, habang si Josie naman ay parang nangangapa pa sa pinag-uusapan namin. So, totoo nga ang aswang? Totoo yun, Josie. May video pa nga ako Talaga? Patingin nga. Kaso, nasa isa kong cellphone. Bumuntong hininga na lang si Josie sa sobrang pagkadismaya. Teka, bakit puro aso lang yung pinupunterian ng mga aswang na yan? Ang sabi ng chewing ko, may mga aswang daw kasi na kapag wala pa silang nabibiktimang tao, mga hayop ang pinupunterian nila. Kadalasan daw manok. Pero aso ang kinakain nila minsan dahil mas malaki nga ito. Hindi sila nabibitin. Hindi na pala ligtas yung lumabas ng alanganin at mag-isa lang. Kaya ikaw, Josie, kailangan kasama mo ako palagi. Sus, kunwari ka pa. Gusto mo lang nakabuntot dyan. Uy, di ako nakikipagbiruan huwag kang siraulo dyan Napatigil ang usapan namin nang biglang parang may bumagsak sa bubong ng bahay namin. Uy, ano yun, pre? Ewan ko, tingnan mo sa taas. Dahan-dahan kaming tumayo at nakiramdam. Nagtutulakan pa kami ni George palabas ng bahay. Mauna ka na. Uy, bakit ako? Bahay mo to Ano ba kayo? Kalalakin yung tao, duduwag nyo. Ako na nga. Nauna na si Josie sa paglabas. Agad din naman kaming sumunod. Sinilip namin ang itaas. Wala naman kaming nakitang kakaiba. Pero meron kaming naririnig na parang tunog paniki. Dito na kami nagsimulang mas kabahan. Ang sabi-sabi kasi, katunog daw ng aswang ang mga paniki. Napansin ko na maging si Josie ay kinakabahan na rin. Namumula na ang mukha niya at malamig na ang palad na nakahawak sa akin. Hinalugog namin ang paligid ng bahay namin, Kabanong, pero wala na kaming nakitang aswang. Ang nakita lang namin ay mga bakas ng kaluskos. Patunay lang na talagang dumapo sa bubong namin ng kung sinong mga aswang na yon. Dahil sa takot na baka dalhin kami ng aswang, naisipan ni George na sa talya na lang muna kami tumambay. At least doon, marami kaming pwedeng magamit na panlaban. Sumama naman sa amin si Josie. Pagdating namin sa talyer ay binuksan namin ang lahat ng ilaw. Ang paniniwala kasi nila, ayaw ng mga aswang ng sobrang liwanag. Hindi raw makakagawa ng hakbang para makapambiktima sa maliliwanag. Sigurado ka na ayos lang tayo na nandito tayo Kapag tayo napulbos, tingnan mo lang. Para ka naman timang Kilala ka naman ni Papa, di ba? At saka, maiintindihan naman nila yun. Alam naman niya kung gaano kadelikado ang aswang Pero, yun nga lang, wala tayong maayos na tutulugan dito. Pero sa taas, mahigaan dun. May malinis na kutsyon para kay Josie. Kahit dito na lang muna tayo sa baba. Okay lang naman sa'yo yun, di ba, Pilo? Ako pa, tinanong mo. Wala naman akong reklamo lagi Hindi ba nakakahiya? Kung gusto mo, kami na lang nasa taas. Tapos ikaw na lang dito sa baba. Hindi, joke lang. Ayos lang naman Huwag ka nang maya. Prinsesa ka rito. Kasi baka magalit ang prinsipe mo. Aray! Pinagsasasabi mo, para kang tanga Tawa siya ng tawa na parang tanga. Inayos na namin ang higaan ni Josie. Kami naman ay naghanda na rin ng higaan sa baba. May maliit na papagkasi roon. Siksikan kaming dalawa ni George. Kulang na lang ay maghalikan na kaming dalawa. Hindi naman kami makatulog. Kahit na malamig naman, ayaw talaga kaming dalawin ng antok. Pre, kapag ba ang langaw namatay, tinatao rin? Ano bang kalukuhan yan? Di ba pag ang tao namatay nilalangaw, tinatanong ko kung yung langaw tinatao pag namatay sila. Ay, ewan ko sa'yo. Yung unano ba, hindi sila napalaki na maayos? Tumigil ka nga. Ikaw naman nagpapantok ako Kapag ba ang tomboy nagloko, kasalanan pa rin ba ng mga lalaki yon? Ano ba? Gusto ko nang matulog may pasok ako bukas. Pikon. Sige na, matulog ka na. Basta, wag mo kalimutan na kapag ang kalbo may bangs, ang tawag doon, kabangs. Sa sobrang inis ko ay bumangon na lang muna ako.
Mas lalo na akong hindi nakatulog sa mga pinagtatatanong niyang walang kwenta. Napalingon ako sa kinaroroonan ni Josie. Mula sa kinalalagyan niya, natatanaw ko ang paa lamang ni Josie. Ano? Doon ka matutulog? Magtatabi kayo? Uy! May space pa ba ron? Meron! Sa baba ng papag. Yun nga lang, walang kutsyon. Bakit? Makikikutsyon ka kay Josie? Uy, para-paraan ha! Kaysa naman katabi kita no? Kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo Bahala ka na. Basta ako matutulog na. Tumayo ako at tumakit ako sa hagdanan. Pagsilip ko kay Josie ay gising pa rin siya. Abala lang sa cellphone niya. Oh, bakit? Pwede ba akong makitulog? Diyan na lang ako sa baba. Pwede naman, pero wala kang sapin dyan. Ayos lang, papagpagan ko na lang. Sandali kong nilinis ang hihigaan ko. Nilagyan ko na lang din ng malinis na karton. Pilo, kapag nagbuntis na ba ako, aalagaan mo ko? Ha? Hindi kasi pwedeng malaman nila mama kung saan galing yung pera Ayaw ko rin isipin nila na nabuntis ako pero wala akong maiharap sa kanila. Kaya sigurado, wala mag-aalaga sa akin. Ano ka ba? Nakatira ka sa bahay ko. Kaya ako makakasama mo sa pagbubuntis mo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan naman kita Talaga? Oo. Ano pang silbi ng pagkakaibigan natin kung wala rin naman akong may tutulong sa'yo? Napangiti na lang sa akin si Josie. Masaya ako kahit na alam kong hanggang doon lang talaga ang relasyon namin. Ang mahalaga lang sa akin, kahit na papaano ay nakikita ko na nasa maayos siyang kalagayan. Sandali lang kami nagkwentuhan nun. Dinalaw na rin siya ng antok at nauna na rin nakatulog. Ako naman ay nakatingin pa rin sa bubungan. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakaidlip na rin ako. Kinabukasan ay tinanghali na kami ng gising. Hindi kami ginising ni George. Hinayaan niya lang kaming matulog kahit na sinabi kong may pasok ako kinabukasan. Kaya ang nangyari, hindi ako nakapasok. Pagbaba namin ni Josie, nagtataka kami kung bakit ang daming tao sa tapat. Nakita namin ang tatay ni George na nakikipag-usap sa mga tanod at isang kagawad. Uy, George, anong meron? Tinatanong nila kami kung meron daw kaming nakitang aswang na dumaan dito kaninang madaling araw. Kanina kasing madaling araw itong mga tanod ng kabilang barangay, hinahabol daw nila yun. Ang sabi, dito daw dumaan ng aswang. Tinamaan daw nila sa braso ng palaso yung aswang Dito daw dumaan. Nakita nila yung mga dugo na dito raw tumigil. Ha? Bakit? Pinagbibintangan ba nila na isa sa atin ng aswang? Baliw, hindi. Inaalam lang nila. Baka dito raw sa area na ito nagtago. Pinagmasdan ko ulit ang mga tanod na naroon. Kita ko pa ang daladala nilang pana. Kapag daw may nakita tayong lalaki na may sugat sa braso, matik, aswang yun. Tinamaan nila sa braso ang aswang Oh, narinig mo yun, Josie Baka mamaya may maging customer kang may sugat sa braso. Baka lang naman pwede mong iwasan na yun. Tahimik lang si Josie at tinanguan niya lang ako. Dahil sa lumalalang pangyayari, itinuro na ng mga pinsan ni George ang kinaroroonan ng kahina-hinalang bahay. Pinuntahan niyo ng mga tanod pero wala naman silang naabutan doon. Ang sabi ng mga nakausap nila, matagal na raw abandonado ang bahay. Nagtaka naman kami. Malabong maging abandonado yon dahil maganda ang bahay, malamansyon. Naniwala agad yung mga tanod na nagpunta roon dahil mga utu-utu sila. Kinagabihan, nakipagkita ako ulit kay George. Nagyaya na naman kasi siya na puntahan namin ang misteryosong bahay. Pero sa pagkakataon na yon, kasama na namin ang isa niyang pinsan na si Egoy. Halos kaedad lang din namin. George, sigurado ka bang hindi tatakbo yung kaibigan mo? Baka mamaya mauna pang mawala sa atin yan Sus, ako? Tatakbo? Baka kayo. Insan, matapang yan si Pilo. Dati nga may kaaway kami. Siya yung starter. Starter na mag-sorry. Nagtawa na ng dalawang siraulong magpinsan. Hindi naman ako naasar dahil sanay na ako sa mga ganon. Mga ilang sandali lang matapos maipasok ang mga gamit sa bag, nagsimula na rin kami maglakad. Aminado ko noon kabanong na kinakabahan na naman ako. Pero kahit na papaano, kaunting kaba na lang dahil 3 na kami. Kapag nakita na natin yung aswang,
Barilin mo kaagad, George, ha? Isipin mo na ginagawa natin to para kay Morlock. Di mo na kailangan sabihin sa akin yan, no? Pagkakita ko pa lang, basag ka agad ang bungo nun. Sabihin nyo nga sa akin, mga dati ba kayong basag ulo? O mga dating rebelde o grupo ng mga armadong lalaki na nangu-hold up sa bayan? Para kayong mga ganun kapag nag-uusap eh. Bakit, kinakabahan ka ba, ha? Sinisiguro ko lang na tamang tao yung sinasamahan ko. Uy, grabe ka naman. Isa pa lang naman ang napatay kong tao eh. Napatigil na rin kami sa pag-uusap nang makita na ang maliwanag na bahay. Hinanda na kagad ni George ang baril niya. Habang ako naman, nakahawak na rin ako sa itak na pinahiram sa akin ni Egoy. Oh, doon tayo sa likod bahay na sinasabi ninyo. Bilis, dali! Oo, padalos-dalos tong isang to. Kapag tayo nadagit agad ng aswang ha. Natatakot ka na ba? Isipin mo na lang na ginagawa natin to para kay Morlock at para na rin sa ibang asong nabiktima nila. Lumunok na lang ako ng laway at hindi na rin ako nagsalita. Maingat at marahan kaming lumapit. Tulad ng una, tagumpay kaming nakalapit nang walang nakakakita sa amin. Bilis, pasok! Papasukin ba natin yung bahay? Oo, malamang. Kailangan natin malaman kung dito nga ba nakatira yung mag-asawang aswang na yun. Pero kung natatakot ka, magbantay ka na lang dito. Babalik kami kagad kapag may nangyari na. O sige, bilisan nyo ha, mag-iingat kayo. Nagmamadaling pumasok ang dalawa sa pinto sa likod ng bahay. Habang ako naman, nasa tapat lang ako at nakatago sa mga makakapal na dahon. Magsasampung minuto na nun pero hindi pa rin sila nakakabalik. Medyo kabado na ako. Gusto ko silang sundan pero mas nangingibabaw ang pangamba ko. Mga ilang sandali lang, isang malakas na atungal ang narinig ko. Parang umaalingaw-ngaw yun sa kagubatan. Galing yun sa loob ng bahay. Pero hindi ko alam kung saan ang eksaktong lokasyon. Nagtatayuan na ang balahibo ko noon, Kabanong. Lalo pa akong nababahala sa ideyang napatagal na sila sa loob. Maya-maya pa, nakahinga na rin ako ng maluwag nang makita ko na sila. Wala naman nangyaring masama sa kanila, bagay na ikinatuwa ko. Oh, anong nakita niyo sa loob? Walang tao. Mukhang totoo nga yung sabi ng mga tanod. Pero narinig niyo rin ba yung malakas na atungal? Oo, tiningnan namin. Agila lang yun, nasa tuktok ng bubong. Agila? Sigurado kayo? Umaatungal ba ng ganun ng agila? Agila nga. Akit ka pa dun, tingnan mo. Wala tayong napala. Tara na, umuwi na tayo. Napapailing na lamang si Egoy at nauna na ring naglakad. Kahit na wala kaming napala, nagpapasalamat pa rin ako dahil walang nangyaring masama sa amin. Dismayado sila pagbalik namin ng talyer. O paano? Mauna na muna ako ha. Kailangan ko na kasi talagang pumasok bukas eh. Baka matanggal na ako sa trabaho. O sige, dito na muna kami. Baka mamaya mapadan ulit dito yung aswang eh. O sige, ingat sa pagmamaneho ha. Baka mabangga ka sana. Ngumisi na lang ako. 2 linggo ang nakalipas. Masususpindi na ako sa trabaho dahil sa paulit-ulit kong absent. Ilang beses din kasi akong naging abala sa pagsama kay George. Ginusto ko rin naman yon, kaya wala akong sinisisi. Mas naging interesado lang talaga ako dahil mula nang maglibot-libot ang tanod sa kabilang barangay, kamuntikan na raw nilang mahuli. Mamayang gabi na ang paggawa namin ng baby ni Mr. Rafael. Gusto ko nandoon ka. Ha? Mag-aanuhan kayo tapos nandun ako? Baliw, siyempre hindi ka naman sasama sa kwarto. Sa labas ka lang. Hintayin mo ako matapos. Sigurado ka ba dyan? Wala naman akong choice eh. Ang mahalaga sa akin ay naoperahan na si mama at nagpapagaling na lang. Kung yun ang desisyon mo wala na akong magagawa. Ikaw, suspindido ka sa trabaho. Hindi ba ako nakakaabala? Baka mamaya sa kakasama mo sa akin kaya ka nasususpindi ah. Hindi. Kakasama ko kamo kay George at Egoy. Pero ayos lang. Ginusto ko naman Alam mong sarap mo maging kaibigan. Masarap din ako, no? Loko, bisa mo na nga maghiwa, bagal-bagal mo. Sabi ko kasi ako na magluluto Ako na, para naman matuto ako. Makakaanak na ako Uy, paalala ko lang ha. Hindi mo anak yon kasi kukunin nila yung ipagbubuntis mo.
Natahimik si Josie. Napagtanto niya na nakakontrata nga pala siya. Hindi siya pwedeng mapamahal sa magiging anak nila ni Mr. Rafael. O paano? Ihanda mo na sarili mo bukas ha. Kapag may problema, magsabi ka kaagad sa akin. Parang hindi niya ako narinig. Sige lang siya sa paghahalo ng niluluto niya. Uy, narinig mo ba ako? Ha? Ano yun? Ano ka ba? Bang iniisip mo? Sa totoo lang naguguluhan ako eh. Hindi ko alam kung bakit ako laging nananaginip na may lalaking pangit ang mukha na humahabol sa akin. Para talaga siyang aswang eh. Gusto mo ba ipatingin na kita sa albularyo? Pwede naman akong maghanap ng makakatulong sa'yo. Wag na, baka lalo lang akong mapraning kakaisip. Hindi ko na siya pinilit sa bagay na yon, Kabanong. Matapos ang niluluto niya ay sabay na rin kaming kumain. Noong gabing yon ay medyo nababahala ako. Parang may bigat sa kalooban ko na hindi ko naman matukoy. Pilit ko na lang inaalis yon sa isipan ko. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa panonood. Habang si Josie naman ay nasa kwarto lang niya. Mga bandang 10:00, nakaramdam na ako ng antok. Pinatay ko na ang TV sa sala. Sinarado ko na rin ang pinto. Hindi na ako nakapagpaalam pa kay Josie dahil ayaw ko nang makaabala. Pumunta na lang ako kagad sa kwarto ko. Nakaidlip na kagad ako pagiga ko pa lang. Ilang araw din kasi akong walang maayos na tulog dahil sa kakasama sa magpinsan. Ang sarap na sana ng tulog ko noon, kundi ko lang narinig ang boses ni Josie. Pagdilat ko ng mga mata ko, inaalog-alog niya ang balikat ko. Oh, ano ba yun? Bakit ka ba nanggigising? Huwag kang maingay, Pilo. Pakiramdam ko nandito yung aswang. Namulagat ang mata ko sa narinig kong yon. Bigla na lang nawala ang antok ko. Dali-dali kong hinanap sa ilalim ng kama ang itak na hiniram ko kay Egoy. Saan? Ituro mo. Bago ako pumunta dito, nasa mismong tapat ng kwarto ko siya. Hindi ko alam pero ako yata ang pakay niya. Teka, Josie, buntis ka ba? Sino sa mga lalaki nakatalik mong hindi pala marunong? Baliw ka ba? Kakagamit ko lang ng PT, hindi ako buntis. Bakit kayo naaswang? Buntis lang bang inaaswang? Buntis pa si Morlock? Hindi, lalaking aso yun eh. Exactly my point. Kahit sino inaaswang. O sige, sa likod ka lang. Kahit na anong mangyari wag na wag kang lalayo. Lumabas kami ng kwarto ko. Pagdating namin sa sala, maraan naming tinungo ang pindutan ng ilaw. Pagliwanag ng sala, wala naman ako nakitang kahina-hinala. Kaya naman diretso na kaagad kami sa silid ni Josie. Pagpasok namin, nakita agad namin na bukas na ang bintana. Buti na lang ay may nakaharang na bakal doon. Nakabukas ba talaga yung bintana na yan? Hindi, sarado yan lahat. Di naman ako natutulog ng nakabukas ang bintana, di ba? Kung ganun, may aswang nga talaga rito. Tawagan mo si George. Nag-message na ako kanina nung ayaw mong magising eh. Ha? Ganun ba? Papunta na yon? Nanatili lang kami ni Josie sa silid. Nang marinig namin na parang may mga naglalakad na sa itaas, sumiksik na kami sa gilid ng drawer. Hindi kami lumikha ng ingay. Nanatili lang kaming tikom ang bibig at ingat na ingat sa bawat kilos. Mga ilang sandali lang, naaninagan ko na merong sumilip sa bintana. Hindi ko makita ang mukha dahil pinatay ko na ang ilaw sa silid na yon. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Aswang ang isang yon. Nasa 2 minuto yatang nandun ang aswang. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang nawala. Pilo, hindi lalaking aswang yon. Mahaba ang buhok eh. Ibig sabihin, yung isang aswang dumadalaw dito. Napalingon kami sa labas ng magkakasunod na katok na ang narinig namin. Kakabahan na sana kami, buti na lang ay nagsalita sila sa labas. Pilo! Pre! Ayos lang ba kayo dyan? Dali-dali akong pumunta roon at binuksan kagad ang pinto. Nag-message sa akin si Josie. Buti na lang nabasa ko. Ayos lang ba kayo dito? Nasaan na yung aswang? Ayos lang kami. Wala namang nasaktan pero sabi ni Josie, parang babae raw yung aswang na nandito. Mahaba raw ang buhok eh. Matik, yung aswang na babae yung nandito ngayon. O sige, dito lang muna kayong dalawa sa loob I-check namin yung vicinity. Dumukot ng baril yung dalawa at nilibot ang paligid ng bahay namin.
Matapos lang ang halos 2 minuto ay bumalik na rin sila kaagad. Wala kami nakitang kahit na anong bakas. Baka nakaalis na yon. Sa susunod na puntahan kayo ulit dito ng aswang, wag kayo magpapakita ng takot. Dapat iparamdam nyo sa kanila na hindi kayo aatras. Naduduwag kasi ang mga aswang kapag mas matapang pa sa kanila yung tao eh. Pasensya na Josie Medyo kinakabahan din kasi ako kanina eh. Wala yun, ano ka ba? Mahalaga, wala namang nasaktan sa ating dalawa. Bumuntong hininga na lang ako, pero nakaramdam ako ng hiya. Lagi kayong pinipeste dito ng aswang. Gusto niyo ba doon na muna kayo sa bahay nila Egoy? Oo, sakto. Wala sila mama at papa ngayon. Wala rin yung mga kapatid ko. Ha? Wag na. Ayos na kami rito. Isa pa, kasama niya naman ako eh. Huwag ka mag-alala, Josie. Mas tatapangan ko na. Tinapik ako ni George sa balikat sabay nagbiro. Uy, binata na kaibigan ko, bilog na utot. Sige, kung ayaw mo, kami na lang muna ang dito. Maraming salamat. Oh, maupo muna kayo. Mag-aanda lang ako ng makakain. Pumunta ako sa kusina. Sumunod naman sa akin si George. Pre, bukas ng gabi babalikan namin yung bahay. Gusto mo ba sumama? Gusto ko sana kaso suspendido ka sa trabaho. sira, may lakad din kami ni Josie bukas ng gabi. Sige. Babalitaan na lang kita kung ano ang nangyari. Baka naman diyan ka na mamatay Uy, baliw ka ba? Baka mamaya magkatotoo yan. Nagtawanan na lang kaming dalawa. Hindi na bumalik pa ang aswang sa bahay namin. Sa bahay ko na rin pinatulog ang magpinsan dahil malalim na ang gabi. Mabilis na lumipas ang mga oras. Dumating na ang pinakahihintay ni Josie. Naghahanda na siya para sa pagpunta sa bahay nila Mr. Rafael at Mrs. Bell. Talagang palong-palo ang makeup ni Josie. Sobrang ganda niya sa gabing yon. Pinaghandaan niya ng gusto ang magaganap. Oh, handa ka na ba? Obvious ba? Yung kalooban mo. Komportable ka ba? Tandaan mo, pagkatapos nito, 9 na buwan kang may dadalhin sa tiyan mo. Sa totoo lang, kinakabahan din ako eh. Ito ang unang pagkakataon na kinabahan ako. Samantalang kung kani-kanino nga lang ako nagpapagamit eh. Kaya mo yan. Nandito lang ako kung sakaling may magiging problema ha. Salamat Pilo Nang handa na ang lahat ay sinakay ko na rin si Josie sa sasakyan ko. 7:00 ng gabi nang umalis kami sa bahay. Medyo mabagal lang ang pagpapaandar ko. Hinihintay ko kasi kung magbabago pa ba ang isip ni Josie. Kaso malapit na kami sa destinasyon namin. Nanatili lang siyang tahimik. Ano, ayos ka lang? Tumungo lang siya bilang tugon. Kalaunan ay nakarating na rin kami sa tapat ng mansyon. Pagbaba pa lang namin, lumakas kaagad ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Pinagbuksan kami ng gate ni Mrs. Bell. Nakangiti niya kaming sinalubong. Magandang gabi. Maligayang pagbabalik sa iyo, Iha. At sa iyo rin, Iho. Magandang gabi rin po. Handa na po ako, ma'am. Kung ganon, pumasok ka na sa loob. Papasok na sana kami ng sala nang pigilan ako ni Mrs. Bell. Pasensya ka na, Iho. Pero siya lang ang maaaring pumasok sa bahay namin. Para kasi sa amin ay sagrado ang gabing ito. Tanging pamilya lang ang pwede. Ganun po ba? Sige po, sa sasakyan na lang ho ako. Hindi pwede. Pwede ka naman sa garden para mas payapa. Diretso ka lang dyan sa gilid, makikita mo na kaagad ang garden. Sige po, maraming salamat po. Pumasok na siya sa loob ng bahay. Ako naman ay naglakad na lang din patungo sa garden. May mahabang upuan doon. Nilabas ko na lang ang cellphone ko. Walang nag-PM o tumawag mula kay George, kaya medyo nag-alala rin ako para sa kanilang magpinsan. Maya-maya pa, habang nanonood ako sa cellphone ng Bold, narinig ko na lang na meron ng sumisitsit sa akin. Paglibot ko ng tingin ko, nakita ko si George at Egoy na nakatago sa halamanan. Dali-dali akong bumangon at nilapitan silang dalawa. Lintik, anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat namin tanungin, bakit ka nandito? Baliw ka ba? Di ba sabi ko nga sa inyo, ngayong gabi yung kontrata ni Josie sa isang mayaman na lalaki?
Sira ulo ka? Hindi mo alam? Itong bahay na ito yung bahay ng aswang. Yung mag-asawa dito, mga aswang. Ha? Ano? May nakapagkumpirma na dito nga nakatira yung aswang. Parating na rin yung mga tanod, nauna lang kami. Ha? Ibig sabihin, yung bahay na pinupuntahan natin, ito rin yun? Oo, kapag nilakad mo to hanggang dulo, nandun yung likod bahay kung saan tayo dumadaan nung una. Are, nasa panganib si Josie. Aswang yung Rafael na yun. Punyemas! Tara! Nagmamadali kaming pumasok ng sala. Umakyat kami sa taas. Narinig kaagad namin ang pag-iyak ni Josie sa silid. Ayoko magpanak sa aswang. Ayoko. Wala ka nang magagawa, Iha. Nabayaran ka na namin. Ikaw lang ang pag-asa para makapagkalat kami ng lahi. Ang dami mong arte. Binayaran ka naman. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Hinugot ko ang itak sa tagiliran ni George. Sinipa ko ng malakas ang pinto. Pagbukas namin, inabutan naming nakagapos na si Josie. Nasa ibabaw na niya si Mr. Rafael. Pagkakita pa lang nila sa amin ay nagbago na kagad ang anyo nila. Pumangit ang mukha nila. Aatake pa sana sa amin si Mrs. Bell pero tinaga ko siya. Tinamaan ko siya sa braso kaya dali-dali siyang lumayo. Sinubukan naman ni Mr. Rafael na makalapit sa amin pero binaril naman siya kaagad ni Egoy at George. Tinamaan siya sa hita at balikat. Sabay na tumalon ang mag-asawa sa balkonahe. Kinalagan namin si Josie. Pagdating ng mga tanod, pinaubayan namin sa kanila si Josie. Kaming tatlo, hinabol namin ang mag-asawang aswang sa gubat. Naabutan namin silang iika-ika nang malapit na kami sa ilog. Walang ya kayo. Akala nyo magtatagumpay kayo? Pambira naman kasi. Kung baog kayo, tanggapin nyo na. Hindi yung gagamit pa kayo ng tao. Mga pakilambero! Binaril kagad ni Egoy si Mrs. Bell. Tinamaan yun sa ulo. Binaril din nila si Mr. Rafael, ilan sa mga bala ang sinalo rin nito. Pero nagawa pa ni Mr. Rafael na hilahin ang asawa niya patungo sa malakas na ragasan ng ilog. Mabilis silang tinangay palayo. Wala na kaming nagawa kundi ang hayaan na lamang sila. Hindi namin alam kung namatay na silang dalawa. Pero sa mga tama ng bala, kampante kaming hindi na sila bubuhayin nun. Binalikan namin si Josie. Takot na takot siyang yumakap sa akin. Inggit na inggit naman ang mga tanod na naglalaway sa kanya. Pilo, siya ang nasa panaginip ko, si Mr. Rafael. O tana. Wala nang aswang na magugulo sa atin. Nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Morlock at ng iba pang aso na biniktima nila. Ang galing ng mga tanod na to. Dumating lang kung kailan wala nang gagawin. Nagtawanan na lang sila. Nang dumating ang kagawad na nakausap namin, iniutos niya na sunugin ang bahay na yon. Malamang sa malamang daw kasi, maaari pang bahayan yun ng iba pang mga aswang. Malakas kasi ang hinala nila na hindi lang ang mag-asawa ang aswang na nandun. Baka marami pa raw na hindi lumilitaw dahil walang matitirhan. Natapos na rin ang problema namin, Kabanong. Malaki ang pasasalamat ko sa pangyayaring yon. Dahil magmula noon, nagbago na ang pananaw ni Josie sa buhay. Bigla na lang siyang naging interesado sa mas maayos na trabaho. Tuluyan na niyang iniwan ang pagbebenta ng kanyang laman. Masaya ako para sa kanya. Dahil makakaiwas na rin siya sa kung sino-sino lang na lalaki. Wala na kaming balita pa kay Mr. Rafael at Mrs. Bell. Ang importante, wala na ring aswang ang nagpaparamdam pa sa amin at sa buong barangay. Wakas.